Ilang taong ka na nagtatrabaho? Wala ka pa rin bang ipon? Importante i-check natin kung paano nga ba tayo maghawak ng pera. Dito makikita natin sa sample natin kung gaano tayo kadisiplinado sa paghawak ng pera. Halimbawa, 10 years ka na nagtatrabaho and kumikita ka on the average 180,000 per year. Ito yung income mo. And times 10, nasa 1.8 million na pala yung total na kinita mo kung 10 years ka na nagtatrabaho. And kung 50,000 ang naipon mo sa 10 years mong pagtatrabaho, divided by 1.8 million, nasa 2% lang pala ang iyong naipon. Kaya importante kahit na 10% ng kinikita natin, itabi natin consistently. In 10 years, hindi natin mamamalayan kung 10% ng 1.8 million pa lang, 180,000 na sana ang naipon natin. Kaya nga sabi dito, pagka-receive mo ng income, ano ba yan? You are living beyond your means. Ibig sabihin, mas malaki yung expense mo, mas malaki yung gastos mo kaysa sa kita, or within, sakto-sakto lang, walang ipon. And maganda, we live below our means. Ibig sabihin, may portion ka na tinatabi para sa iyong savings. Kaya nga dito, pag natuto tayong mag-ipon ng 5,000 per month, in 20 years, nagawa natin to consistently. Sa savings account pa lang to, may 1.2 million na tayo. Paano pa pag matuto kang mag-invest? Ito ay nasa 4.5 million. Kaya again, sabi dito, saving is a habit. Importante, mag-ipon tayo at gawin natin to ng tuloy-tuloy kahit 10% to 20% na kinikita natin. And to know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Ro Ancelis Capistrano.